May problema ata sa technical. Okay, ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ginigilaw kong mga kapatid at mga manonood ng ating programang Ayon sa Nasusulat Ministry. Kamusta po kayo, mga kapatid? At ngayong gabi nga po, mga kapatid, ay sasayang papawid at makakasama po ninyo muli sa isang buong oras na pagtatalakayan at bisita sa mga doktrina at paniniwala ng ating iglesia ang ating gagawing diskusyon ngayong gabing ito, no? So, nawasamahan niyo po ako sa buong isang oras na ating pagtalakay sa isang mainit na issue na muli ay ating hihimay-himayin upang lumabas ang katotohanan na siyang magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, ang inyong pong lingkod ay inyong pong samahan sa maikling panalangin. Makalangit na Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa buong araw na inyong pag-iingat po sa amin at sa pagiging mabuti niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, ay muli ay aming tatalakayin at aming pag-aaralan ang iyong mga dakilang katotohanan, Panginoon. Na Panginoon, kami po ay itago po ninyo sa inyong pong likuran at kami po ay linisin ang inyong mahalagang dugo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay kami maging karapat-dapat na instrumento upang ipalaganap ang iyong katotohanan sa lahat ng mga tao. Panginoon, mapagkumbaba po namin hinihingi ang aming kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kaya din po, Panginoon, hinihingi po namin ang karunungan nagmumula sa langit upang sa gayon, Panginoon, kayo po ang siyang kumatnumbay, magsalita at mapakinggan ng aming mga kapatiran, Panginoon. At hindi po ang inyong abang lingkod, Panginoon. Panginoon, ang programang ito ay mag-instrumento sa pagtawag na napakaraming kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon, at nawa maraming mga tao ang maliwanagan sa ginagawa ng inyong lingkod na paglilingkod na ito sa inyong Panginoon. Ito po ang aming sama-sama dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, para po sa mga bagong tutok, mga kapatid, isang magandang gabi po sa ating lahat, no? At tayo po muli ay nandito sa ating panibagong episode. Ginawa na nga po nating daily program pala itong Ayon sa Nasusulat Ministry, no? Kasi napapansin po natin na marami po sa inyo talaga nag-aabang na ating programa, no? So talagang natutuwa ang Panginoon sa inyong talaga namang pagsuporta, no, mga kapatid. Hindi ko ma-express, no, yung aking pagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagsuporta sa ating ministry, mga kapatid, no. Isa pong nakaka-blessed experience po, mga kapatid, ang ganitong suporta po ninyo sa ating ministry, no. So pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago, muli po ay inyong makakasama sa buong isang oras na talakayan, no, sa isang mainit na issue at ating sasagutin ang mga anti-trinitarian sa ating sa mga panandaliang ito, mga kapatid, no. So kagabi gusto ko lang po magbalik tanaw tayo sa ating napag-aralan kagabi. Tayo po ay sumagot sa aligasyon ng Seventh-day Adventist Reform Movement or SDARM patungkol sa sinasabi nilang ang church daw ay Babylonia na. Sabi daw nila, sila lang naman na nagsasabi eh. Hindi naman kahit kailan si Ellen White nagsalita na ang Seventh-day Adventist ay Babylon na. No, sila lang po ang nagsabi. At isa pong napakalaking kamalian, according kay Ellen White, tatawagin Babylon ang church dahil ito ay aral ng mga demonyo. So, hindi po yan galing sa Diyos. It is not an expired message coming from the heavens, no, sabi ng ating Panginoon. No? Ngayon pa man, mga kapatid, tayo po ay tutungo sa ating pinakapaksa ngayong gabing ito, ang patungkol po sa pagiging Trinitarian ni Sister White. No? Kasi marami po mga kapatiran,
no, sa labas ng iglesia, ang kakoy nag-aakusa na tayo daw ay naging Babylonia na sapagkat tayo ay naging Trinity at katulad ng Catholic. No, tayo daw ay naging Trinity katulad ng Roman Catholic. No, ayun ang akusasyon nila, no, at kanilang iginigiit sa atin. At ito naman mga kapatid ay ating pinabubulaanan, no, kasi talagang magkaiba yung Trinity ng Roman Catholic at Trinity ng Seventh-day Adventist. Mamaya-maya niyo po malalaman po ninyo ang pagkakaiba mga kapatid ng aking sinasabi, no. So sa ngayon, mga kapatid, ay dadalhin ko kayo mga kapatid sa konteksto at kasaysayan ng Trinity sa ating pong denomination na Seventh-day Adventist mga kapatid. Paano nga ba natuklasan, no? Paano nga ba natuklasan ng ating early pioneers ang Trinity? Tanda po natin, unang-una po si Mrs. White ay galing sa Methodist. So clearly he is a creedal Trinitarian mga kapatid, no? So umpisa po natin ang ating talakayan, no? According po dito sa ating fundamental beliefs number 2. No? Fundamental beliefs number 2. Ito po ay patungkol sa Godhead. Ganito po sabi mga kapatid. Basahin ko po, no? There is one God the Father, the Son, and the Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all and ever present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known to his self-revelation. He is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. Now, this is our fundamental beliefs number 2. No, na sabi dito, there is only one God, or there is one God. Sino daw? The Father, the Son, and the Holy Spirit, and the unity of three co-eternal persons. No, ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid, no? When you say unity of the three persons of the Godhead, you mean Trinity. No, try and unity. Okay, nawawala yung ating screen, ha? Technical. Teka lang mga kapatid, ha? Nakikita pa ba ako sa screen? Okay, pasensya na kayo at ako lang mag-isa dito sa kwarto, no? At wala tayong technical team dito sa aking likod. So, medyo mahirap po sa aking makita kung ako pa'y nakikita o naririnig sa screen, no? So, ayan. So, tuloy natin mga kapatid, no? When you say unity and three, no? United, no? This is what you call Trinity. From the word Trinitas, tatlong nagkakaisa. Ano? Tri-unity. Okay? So God is immortal, all-powerful, all-knowing. Lahat binanggit dito eh. Above all and ever present. So this is the characteristics of God. Ano? Ito sa atin. And the worthy of worship, the worthy of adoration, service of all creation. No? So binanggit na lahat dito. Now, so this is our fundamental beliefs number 2. No? Alright. So let us move on, mga kapatid. Okay. Ang ating resources, tanda po ninyo, pwede nyo pong i-research mga kapatid. Ang ating resources po dito came from the Adventist Trinity Debate, Part 1, the historical overview ni Jerry Moon. Okay, and then yung Part 2, in the role of Ellen White. No? Na ipinablish naman ito noong 2003. No? Ayan. And then, ang ating pa pinagkuhaan dito is the Trinity understanding of God's love, His plan of salvation, and Christian relationship ni W. Walden and Jerry Moon and J. W. Reeve. Ito yung mga Adventist po ito mga kapatid, mga Adventist theologians. No? At ito ay pinablish noong 2002. So this is our references mga kapatid, no? Okay. So now, tulad ng aking sinasabi mga kapatid, no, offshoot movements like SDARM, local conference, the Bijan home churches, Seventh-day Remnant, and IMS SDARM, and etc. no mga kapatid.
So there are offshoots from the church and questions are doctrine regarding the Holy Trinity. So they accuse, mga kapatid, that it is came from the pagan origin and it is also uprooted from the Roman Catholic. Ano? So mamaya sasagutin po natin yung mga allegation na yan. So while we having that kind of study, no? Mamaya-maya mababanggit naman natin, no? So let us have a brief look, mga kapatid, sa development ng tawag dito, ng ating views, right, on regards on the Trinity, no? So ito ay magpapakita na malaki ang role talaga ni Ellen White sa pagdevelop at para maunawaan natin yung biblical view ng Diyos, no, yung patungkol sa kadyusan, no, while, no, without having the constraints of unbiblical nor pagan presuppositions, no. Okay, so let us have this quick overview of the history, mga kapatid. So there are 5 periods of development in Adventist history. So number 1 is the anti-Trinitarianism, no? Noong 1846 to 1888, no? And then nagkaroon sila ng this satisfaction Trinitarianism noong 1888 hanggang 1898. And then nagkaroon ng paradigm shift, mga kapatid, nitong 1898 to 1915, no? That is the third period, no? And the fourth period is the decline of the anti-Trinitarianism noong 1915 to 1948, no? 1946, sorry. And then yung panguling period is Trinitarian dominance, no? So noong 1946 hanggang present. Ulitin po natin. 5 periods of development in Adventist history of Trinitarian history, no? So number 1 is anti-Trinitarianism. Number 2 is this satisfaction of anti-Trinitarianism. Number 3 is the paradigm shift. Number 4 is the decline of anti-Trinitarianism. And number 5 is the Trinity dominance, no? So iba't ibang panahon nito. Okay. So within that, mga kapatid, naunawaan natin na dahan-dahan po talaga ang naging pag-aaral ng church, no, patungkol po sa Trinity. So let's go dito sa anti-Trinitarianism phase or yung stage ng ating church, no, para maintindihan natin. So from 1846 to 1888, mga kapatid, ang pioneers po natin is anti-Trinitarianism. So during this early period, the majority of the Adventists rejected the concept of the Trinity, at least as they understood it, as it was same as the Roman Catholic's creedal Trinity. Now, sino-sino po yung mga pioneers nating mga anti-Trinitarian before? Yan po si James White, si J.N. Andrews, si A.C. Bordeaux, si D.D. Bordeaux, si R.F. Cottrell, si A.G. Jones, si A.T. Jones, si W.W. Prescott, and si J.H. Wagoner. Okay, so 8 po sila na mga pioneers po natin, 8 po sila na anti-Trinitarian at the time. No? So dahil akala nila o inuunawa nila na ang Trinity natin or yung Trinity doctrine ay uprooted from the Roman Catholic, no? So parang sinasabi nila na kinopya nga daw natin sa Katoliko yung ating doctrine regarding the Trinity, no? So ito po, ating mababasa, sabi dito, those who reject the traditional doctrine of the Christian creeds had no question about the biblical testimony regarding the eternity of God the Father, the deity of Jesus Christ as Creator,
Redeemer, and Mediator. And the importance of the Holy Spirit. So wala silang problema doon, no? Na they both believe that the Father is God, now the Son is God, and the Holy Spirit is God. So tatlo po yan. Naniniwala po sila doon. However, ano po yung naging paniniwala? Bakit? What are the reasons why they do not believe that these three persons are Trinity? Ganito po yan. So, they believe that Jesus had pre-existed from far back as the days of eternity, and to find comprehension that he is practically without beginning. Oh, however, no, they aren't initially convinced that Jesus was without beginning, of that the Holy Spirit is an individual divine person and not merely a expression or the divine presence or power. Ayan, okay? So, eto mga kapatid, sabi dito, these are the reasons why the early Adventists rejected the term Trinity. No, so meron po silang dalawang dahilan kung bakit idinideny nila yung Trinity noon. No, number one, ang sabi dito sa ating libro na binabasa, iniisip nila na ang ating Panginoong Kristo ay may pinagmulan prayer, no? So obviously that is a Roman Catholic creed, right? So that is a Roman Catholic creed back to 325 AD, panahon po ni Constantine, no? So akala nila Jesus has a beginning because the Son proceeded from the Father and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. That is a Epiloque. No, what we are delving do sa pagkakatalo-talo ng Eastern and ng Western, no? And then ang second reason nila why they are rejecting the Trinity is just because ayaw nilang maniwala na ang Holy Spirit is a person. No, yun po ang ikalawang reason why these pioneers, bakit ito mga pioneers na ito ay sila ay nagdi-disagree doon sa tila bagang katotohanang ipinahayag sa kanila ng Diyos. No? Dalawang reason. No? Okay. Next tayo. Okay. Tingnan natin mga kapatid, may nakasama tayo. Ayan. Nandito na si Brother Jesse Arasa. No? Ayan, yung ating kapatid. Hello, kapatid. Ayan. Hello. So, bago tayo magpatuloy, ikaw ay muna bumati, kapatid. At magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa katauhan po ng Langgam Seventh-day Adventist Church, kayo po ay aming binabati ng isang mapayapang gabi ang mapasa atin at nawa ang kapurihan ng Panginoon ang makita ng bawat isa. Gayon din sa akin nung mga kasama, thank you for invitation po sa inyong abang lingkod na makipag-share regarding po sa Trinity at atin hong titignan at bibigyang pansin ang mga magagandang salita bukat po sa aral ng Seventh-day Adventist. Thank you. Okay, welcome kayo dito ng mga taga-straightforward mag-crossover. Mag-guesting dito sa ating programa. Totally, magkakasama naman talaga tayo nung una. So, welcome Brother Jesse and hopefully ang pag-ibig ng Panginoon ang mag-ari sa atin. Ano? So, abang wala ka, no, napag-uusapan namin or natin, pinag-uusapan natin yung una sa 5 phase ng Trinitarian history natin. Ito yung anti-Trinitarianism noong 1846 to 1888. No, so dalawa lang naman yung naging kanilang objection, no, why they cannot they rejected the term Trinity. No, una, sabi dito, they believe that Jesus have a beginning. No, he proceeds from the Father, no? Kasi nga
nire-reject nila yung Trinitarian Creed. Mamaya may patunay tayo dyan. Ikalawa, they don't believe that the Holy Spirit is a person. No? For example, si Joseph Bates, no? Sabi dito ni Joseph Bates, respecting the Trinity, I conclude that it was impossible for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God the Father, one and the same being. No? So, dito naniniwala si Joseph Bates dito sa oneness doctrine. No? Kaya ayaw niya sa Trinity. No, kita mo, Brother Jesse at mga kapatid, gulong-gulo sila. Na bakit sabi dito, the Son proceeds from the Father. So parang naisip nila, this is another person of the Father na ipinadala. No, parang naalala mo yung doktrina ng iyong kadebate noon na PMCC Port Watch, yung oneness. Naalala mo yon? Hindi ko na brother Denman. Yung tinututulan ni Joseph Bates ay hindi naman ito yung paniniwala ng Seventh-day Adventist because we do not believe na ang Ama at si Jesus Christ is same being. Tayo na yung ibig sabihin, yung tinututulan ng mga pioneer that time ay hindi ho yung aral ng Seventh-day Adventist na meron ho sa fundamental beliefs. Ang kanila hong tinututulan ay sayon po kay Joseph Bates, ang tinututulan niya daw ay hindi niya maisip na ang ama at ang anak ay may iisang persona lamang. So napakalayo ho ng binibigay ng mga kapatid nating mga SDARN na ito daw ay turo ng Seventh-day Adventist. So atin nung titignan mga kapatid at atin itong i-comprehend ng maigi kung ano ba yung tinututulan ni Joseph Bates, kung ito ba ay pasok sa pamantayan ng fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Siguro yun lang muna, Brother Denmar. Thank you. Ayan, sabi dito sa The Day Star, January 24, 1846, no? Review and Herald din, August 5, 1852. No? And inulit itong pinublish noong November 29, 1877. Sabi dito, ni James White, si James White naman, the All Trinitarian Creed, absurdity that Jesus is the very and eternal God the Father. Kaya nga, there is no valid reason eh. Wala silang reason, there is no logical argument for the Trinity. Gulong-gulo sila. Kasi doon pa lang sa Trinitarian Creed, the Son proceeded from the Father. That's why we are different from the Roman Catholic kasi Nicene Creed yun eh, no, yung 325 AD. So sabi ni Jeremon, there are 6 reasons why our pioneers rejecting the Trinity. Number 1, the early Adventists did not see the biblical evidence for 3 persons in one Godhead. So dito hindi nila mahanap kasi ganito eh, Brother Jesse, halimbawa, nakatapat ka na ng debate sa anti-Trinitarian, halimbawa sa Iglesia ni Cristo. Sabi ka ako ng Iglesia ni Cristo, ay hindi kami maniniwala sa Diyos nyo. Ay wala namang mababasa ang Trinity. Di ba? Wala namang mababasa eh. Basahan mo nga ako ng Trinity. Parang ganun yung mga pioneer noon eh. Ganun na ganun. And then second, kita mo, Brother Jesse and mga kapatid. Number 2, they thought that the Trinity made the person of the Father and of the Son is identical, same. Magkapareho, oneness. Gulong-gulo sila eh. Yes. Sabi dito, number 3, they thought that the Trinity is derived from the pagan Roman Catholicism. Sabi ni James White, dito sa Review and Herald, September 12, 1854, page 38, the fundamental errors that we might clear with the counterfeit Sabbath, other errors with Protestantism had brought away from the Roman Catholic Church, such as sprinkling for baptism and the Trinity. So, talagang iniisip nila galing ito sa Roman Catholic, And number 4, sabi dito, they believe that the misconception that the doctrine of the Trinity teaches the existence of 3 gods. Sabi dito ni J.N. Lawaro, it's God.
Yung if the Father and Son are each God, it would be three gods. Gulo-gulo sila, Kaya, sabi dito, number 5, they believe that the doctrine of the Trinity would diminish the value of the atonement. No, sabi ni J.H. Wagoner, since the everlasting, self-existent God cannot die, then if Christ had self-existence as God, He could have died on the cross. Ito yung God died, hindi nila naintindihan. No? Number 6, the fact that Christ is called the Son of God at the beginning of the creation, they thought to prove that He must be originated and proceeds from the Father. Tayo nawala sa ere. Hello, may tao pa ba? Ayan. Okay. So, among these mga kapatid, from these arguments that we have talked about, no. So, this argument made sense within an overall anti-Trinitarian paradigm. But when the paradigm was called into question, these points were recognized as being capable of fitting other interpretation. None of this, sabi mga kapatid, none of this, wala ni isa ang valid. No? None of this is a validation to the basic Trinitarian concept of one God in three persons. No? So paliwanag po natin, bakit po ganon mga kapatid, no? So, bakit po hindi siya valid na argumento? Okay. So paliwanag po natin isa-isa. Bakit po hindi siya valid na argumento? Unahin natin yung against nila, no? The early Adventists did not see biblical evidence for three persons in one Godhead. So wala daw sila nabasa na Trinity or Godhead sa Bible. Ito nakakatawa dito. So, dito muna tayo sa letra por letra, na gaya ng saksi ni Jehovah at saka ng Iglesia ni Cristo. Sige. How can we answer this, Brother Jesse? Does it make sense ba para sa'yo yung reasons ng early Adventists why they are rejecting Trinitarian, the Trinity? Does it make sense ba? Sa akin bro, that time kasi kung iintindihin natin sila, mga kapatid, no, hindi sila, lagi silang naka-basis for verbatim, lagi nilang tinitingnan yon as references, na hindi lagi silang gumagamit ng between the lines. But it doesn't mean mga kapatid na in-reject nila yung Trinity, that specific time frame, ay yung essence ng Trinity ng Seventh-day Adventist this time is wala ho yung sense ng kanilang paniniwala. Lilinawin ho natin yan mamaya mga kapatid. Ngayon, ang second, sa atin,
Ang Sige, second go ahead, go nilang ahead. ang second nilang objection that the Trinity is made the person of the Father, the Son is identical. So yung oneness nga. Oneness. Hindi naman po kasi ganito yung doktrina natin eh. Na yung Ama at saka Anak, siya rin yun. Parang patripassionism na ako rin Tama. yun. Baka parang tayong dalawa, halimbawa, Brother Jesse, posible ba na tayong dalawa hindi tayo dalawang persona, isang persona? Malabo yun. Parang nag-fusion lang gusto nilang palabasin, parang iisa lang sila, parang oneness nga talaga sa panahon natin ngayon. Oneness. Then number 3, kala nila ay ito ay derived from the pagan Roman Catholicism. No? Kasi nga naman, yung salitang proceeded from the Father, yung Son daw ay proceeded from the Father, akala nila galing na sa Roman Catholic, no? But ito nga no? Sa ating kasi paniniwala natin, the Son is eternal, wala siyang pinanggalingan. No, mamaya lilinawin ni Ellen White yan kasi meron siyang tinawag na underived, no, eternal, no, mamaya. Ngayon, ito pa Brother Jesse. Ito gusto ko komentuhan mo to kasi alam ko naririnig mo ito. Sabi dito, they believe that misconception of the doctrine of the Trinity teaches that evidence of the three gods. Tatlo daw ang Diyos natin. Ito masaya ito. No, lalo na sa ISDARM. No, yung sagot ni Pastor Peter na nakaraan na alam sa Silang Cavite. Nung magkaroon ng debate, tinanong siya ni Doc Rocky. Sabi ni Doc Rocky, Pastor Peter, tatlo ba ang Diyos mo? Sabi niya, kung bibilangin mo, yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos, yung Espiritu Santo ay Diyos. Di tatlo ang Diyos. Tawa ko ng tawa ng Brother Jess. Ngayon, Okay. ito nga, ito. Yes, bro. Ano ulit yun, bro? Sorry. Ano yung masasabi mo dito sa tatlo ang Diyos? Ay, nako mga kapatid, no, yung ganito hong perspective ay hindi ho tayo naniniwala ko na meron ho tayong tatlong Diyos. At hindi natin bibigyan ng emphasis yung pagiging tatlong Diyos ng tatlong bagay na yun. Kung hindi tayo po ay naniniwala na tayo ay merong iisang Diyos na meron hong tatlong persona, meron hong pagkakaiba po yan sa panahon ho natin ngayon. Sa kanila hong paniniwala mga kapatid, ang Trinity o pagiging tatlong persona ay pagiging tatlong Diyos ay meron silang individuality na nag-i-exist at yung same being na yun ay hindi sila iisa. Kumbaga, meron silang iba't ibang gampanan sa buhay. So tayo ho, hindi ho tayo naniniwala sa ganun. Kumbaga, itong anak, mayroon tong role para dito, itong para to dito. Hindi po tayo naniniwala po ganun. Sila ho ay iisa ng perspective, iisa sila ng goal, iisa sila ng power, at iisa ho sila ng katayuan. Kumbaga, iisa silang Diyos. Parang ganito ho mga kapatid. Pag sinabi mong Arasa family, yan ho ay tumutukoy sa aming Arasa o Santiago family. Yan ho ay tumutukoy sa kanila kung pagiging isa sa kanila kung surname. Pero it doesn't define na isa lang ang Arasa ay na iisang persona lang ang Santiago. Parang ganun ho, gamitin natin yung medyo logical para mas maintindihan ho natin. At isa ho sa lahat ay hindi ho lahat ng isa sa Biblia ay definite or pag sinabing Diyos sa Bible ay definite article, kumbaga iisa lang talaga. Kung di atin kung hihimay-himayin, kaya nga hindi na natin masyadong lalaliman na ng mga kapatid kasi alam kong kabisado na ng bawat isa sa atin itong tinatawag nating Elohim na tinatawag sa mga panahon ho natin ngayon. So, basically mga kapatid, sa comment natin dito, hindi ho tayo naniniwala, kinikleared ho natin mga kapatid, yun, no? Hindi ho tayo naniniwala na meron ho tayong tatlong Diyos na malayo ho sa doktrina ng Seventh-day Adventist na yun ho ang hindi ho natin yung pinaniniwalaan. So, ano itong paniniwala? Saan nag-come out itong or history? Saan nag-come out itong ganito hong perspectives na meron ho silang naniniwala sa multiple goddesses? Kung atin hong titignan ay marami hong paganism na naniniwala ko sa multiple gods like Norse mythology, Greek mythology,
Roman mythology, Egyptian mythology, at iba't iba hong uri ng Egyptian. Kung atin mong titignan, ayon mo sa history, nagsimula ho ito sa mga, what do you call this, philosophical, that is specific time, na sila ay naniniwala dito sa mga myths, o mga haka-hakang paniniwala tungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, ang itong paniniwalang ito ay in-implement sa kanila para humadisting ang pinagkaiba ng pagans and true God. But tayo ho, hindi tayo naniniwala sa multiple gods or goddess, mga kapatid. To clear out kung paano ho nagkaroon ng perspectives o ng pag-aaral ho tungkol sa multiple gods at kung paano nag-come up ito based in history. Okay. Yan ba? So, kapatid, oo, napakalawak ng ating pinag-usapan kasi unang-una, katulad nito, Brother Jesse, yung number 5, ito medyo controversial. Ang inaagin si J.H. Wagoner, ang sabi niya, since the ever-living and self-existent God cannot die, therefore, if Christ had self-existent as God, He couldn't have died on the cross. This is a controversial, na dahil Diyos daw si Kristo, bakit daw mamamatay siya sa cross? Diyos siya eh. So, hindi dapat siya mamamatay. Sabi ni J.H. Wagoner. Ngayon, again, this is not a clear objection to the Trinity. Hindi po ito. Ano po ito? Christological argument. This is not a Trinitarian argument. Kasi when you say Trinitarian argument, kasama po yung Father and the Holy Spirit. Dito, ang pinag-uusapan is yung Son lang. Kung namatay nga naman si Kristo, parang ganito. Kung namatay daw si Kristo, hindi na daw siya Diyos. Sabi ng mga iglesia ni Kristo. Kaya yung ating mga pioneers, mga kapatid, ito yung ating mga pioneers, misunderstanding lang ho yan. Misunderstanding lang. Kaya sabi ni Jerry Moon, none of this is a valid objection to the basic Trinitarian concept of one God in three persons. There is no valid. So anyway, mga kapatid, batiin natin yung nasa comment box shout out kay Brother Jesril Shem. Okay, Kuya Jess. You are welcome to join us, kung medyo papaanto ka pa, yan, sama ka sa amin, namimiss ka namin, Anyway, mga kapatid, dito tayo sa so after the anti-Trinitarianism, Brother Jesse, nagkaroon sila ng tinatawag na dissatisfaction with anti-Trinitarianism. So ngayon, naalala mo, hindi ko alam kung nakapanood ka, tinalakay natin yung 1888 message, na yung Christ is our righteousness, So dito, nung sumagot si Ellen White, sabi ni Jerry Moon, according to the publication of Ellen White, The Desire of Ages in 1898, became the continental divide that the Adventist understanding of the Trinity. The Desire of Ages, she differently sharply with most of the pioneers regarding the pre-existence of Christ, beginning with this paragraph of the book, the very first paragraph pa lamang, and she tried, in the first sentence in the chapter 1 declared, from the days of the eternity, Lord Jesus Christ was one with the Father. So, yet he even was the sufficient and equivocal to clarify the position regarding the deity of Jesus Christ. So dito nililinaw ni Sister White na ang ating Panginoong Kristo ay eternal. So bago tayo magpatuloy dito sa paradigm shift, doon sa pag-shift nila from anti-Trinitarian to Trinitarian, baka itanong kasi nila, Brother Jesse, gusto ko lang magkaroon ng idea yung mga kapatid. Bakit hindi nagsalita? Sabi nga natin si Ellen White, Methodist siya before, di ba? Methodist siya before. And then, at the age of, very young age, siya ay nagpa-dispellow sa Methodist nung makilala niya si William Miller. So, bakit nung mula noon, 1846 to 1888, ay hindi nagsalita si Ellen White patungkol doon sa Trinity?
no, kung Trinitarian naman siya. Kasi baka ganun ang isipin ng ating mga kapatirang option. Bakit nga naman hindi nagsalita si Ellen White? No? Brother Jesse, sa tingin mo? Ayon ho sa akin hong pag-aaral, si Mrs. White ho, that specific time frame, ay inaalagaan niya ho yung kanyang friendship or fellowship sa ibang denomination. Sa Ellen White ho ay kanya hong kinikip ang boundaries between Methodist and they movement. Rin sila nung Okay. So dito mga kapatid, una si Okay. Tuloy-tuloy kapatid. Nawawala po kasi yung signal ko, hindi ko ganong maintindihan. I will do my best. Alam mo kapatid na Jesse, kasi actually ngayon, kung pakikinggan ko yung aking paligid ay medyo makulog, makidlat, no? Anyway, sabi dito ni Ellen White no sa Desire Pages, in Christ is life, no? Original, unborrowed, and underived. No, Christ, no, sabi niya, didn't derive his divine life from the Father. So hindi daw mula sa Ama ang kanyang buhay. No, so as a man on earth, he's subordinating his will to the Father, and but he is self-existed God. He has the power to take his life and take it up again. No, so yan yung comment ni Sister White. So meron nga siyang control sa kanyang buhay, no? Hindi siya galing sa Ama, no? Bagaman siya sumusunod sa Ama, pero hindi siya galing sa Ama. 'Yun ang napakalinaw dito, mga kapatid, no? Ano pa? Sabi dito, Ellen White assertions of Christ's eternal self-existence came into shock to the theological leadership of the church. Ito na, nagkaroon na ng oposisyon, Brother Jesse, no? Itong si M.L. Anderson, hindi po ito Mobile Legends sa M.L. M.L. Anderson, who had became an Adventist just 4 years earlier of the age 18. Ayan, napakabata pa, no? And who would eventually teach that the church at the Northern American Seminary said that the new concept was so different on the previous understanding that some prominent leaders doubted whether Ellen White was really written it. Ayan, so may mga nag-iisip na hindi si Ellen White talaga nagsusulat nito, no? So ito kasi yung isa sa mga akusasyon ng mga option. Hindi daw si Ellen White, tinampered daw ang sulat, mamaya sasagutin natin, no? Ay sabi dito, mga kapatid, no, ano pa yung kanilang pagtutol? He had brought with a number of quotations that he wanted to see if they were original in his own penmanship. I was sure that Sister White had never written it. No? In Christ is life original and unborrowed and underived. But now I found it her own writing just as it been published. No, so nagbago yung belief ni M.L. Anderson sa kanyang hindi paniniwala kay Ellen White, no? So nagkaroon ng pagbabago, no? So the Desire of Ages contained equally uncompromising statements regarding the deity of the Holy Spirit. For example, Brother Jesse, no? Ang sabi niya dito, the Spirit was to be given a regenerating agent, and without the sacrifice of Christ would have been no avail. Sin could be decided to overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. So, maliwanag para kay Ellen White, the Holy Spirit is the third person of the Godhead. No, dito pa lamang mga kapatid ay nagkaroon na sila ng kaliliwanagan kay Ellen White. No? So, malaki ang naging role ni Ellen White, kapatid na Jesse, sa pagbabago ng theology ng ating mga early pioneers. So, pinaliwanag ni Ellen White yung pagiging eternal ng Panginoon Kristo, hindi siya nanggaling sa Ama, at yung pagiging persona ng Holy Spirit, no? So, Brother Jesse, ano po yung gusto ko rin sanang basahin sulat M.L. Anderson regarding po sa ganitong
pagtatalakay. Alam niyo ho, meron ho siyang isang aklat na sinulat. Let me get that sa M.L. Anderson. Yan, M.L. Anderson Ministry, Editional Trial Maganda yan, December 1839. 1839. Ganito ang sabi ni Anderson. Ganito po, believe in Godhead is the most vital factor in any religion. By the Godhead is meant Father, Son, and Holy Spirit. We have not had from the beginning a perfectly development conception of all that we know. We now believe. We have not always taught that practice tithing. We have not always made health reform a vital part of message. All this matter is of increased light, so it within Godhead we have not always had the doctrine of Trinity. We have not always given as the Son his place as God. It was only in 1890s that he was doctrine in complements. It was a new book, Desire of Ages, that saved that they definitely taught the doctrine of Trinity. So, ibig sabihin no, na-witness so ni Anderson, Emil Anderson, kaya siya gumawa ng book po para sa bawat isa sa atin kung paano ho nag-increase ang light na nakita ho ni Mrs. White tungkol ho sa doktrina ho natin sa Trinity. So, siya ho ang naging saksi kung paano ho nag-increase at nag-develop ho ang light na nare-receive ni Mrs. White, at siya mismo ang saksing patotoo na ang doktrina ng Trinity ay binigay ng Diyos kay Mrs. White, mga kapatid. Yan ho yung kanyang sulat. Napakaganda ho ng kanyang conversion sa paniniwala ho ng Trinity. At ito, sabi niya, natagpuan niya daw yun mula nung 1890s nung nasulat ni Mrs. White ang Desire of Ages. So, ganun develop po yung atin hong doctrine about Trinity. Ayan. Then after niyan, nagkaroon na sila ng pagbabago, no, sa tulong ni Ellen White, no, at syempre sa tulong ng Panginoon, dahil hindi naman magbabago ang isang tao kung walang tulong ng Panginoon, no. So noong 1915, no, actually from 1915 to 1948, ayan yung shifting or the decline of the anti-Trinitarianism, no. So nagkaroon tayo ng titag na SDA Yearbook 1931. And then, ayan ay finalize at pinagbotohan ng General Conference. Kaya naman nagkaroon tayo ng revision of the statements of the fundamental beliefs. No, base po yan sa report ng Review and Herald, June 14, 1946, page 197. So, this marked the first endorsement of the Trinitarian view of the Church, although sabi diyan, there are well-known anti-Trinitarian continue to uphold the old view until Sister White's death, no, noong 1915. No? So meron pa ring mga anti-Trinitarian, but soon nagkaroon sila ng decline, no, nung further years, no. So the climax of the phase of the doctrinal development was a new statement of Adventist teachings voted by the 1980 General Conference session in Dallas. The new 27 fundamental beliefs affirm the doctrine of the Trinity more concisely, but in very similar terms to the 1931 statement official voted in 1946. No? So ito po talaga yung nangyari, no, na pagbabago mula nung panahon ni Ellen White hanggang ating panahon, Brother Jesse, no. And sabi dito, Brother Denmar, meron akong gustong i-clarify kasi marami itong tinatanong sa atin ng mga kapatid nating Islam. 19 yan na siyang araw na yan. Ano yung magiging comment mo dito? Kumbaga, napasukan daw ng lobo, kaya daw nagkaroon ng Trinity. Ano yung mako-comment mo dito? 1915 lang yung nagkaroon ng mga na naman ako. Yan. So, ang sagot natin dyan, Brother Jesse, no,
Eto nga, no? Yung shift natin from anti-Trinitarianism to biblical Trinitarianism, hindi po yan nangyari overnight. Kasi po ganito eh, katulad nito, before 1915, may sulat na si Ellen White, mga kapatid, patungkol po sa Trinity. No? For example, ito pinakamaaga, Brother Jesse, 1858. Ang aga, di ba? So, 1858, Spiritual Gifts, Volume 1. Sabi ni Ellen White ganito, no? Ito sabi niya, okay, the plan of salvation is with the Father and the Son. And together how to deal with the Lucifer and the fall of Adam and Eve. And this is the first advent of Christ. And sabi niya dito, and that refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. So ito ay galing sa Spiritual Gifts Volume 1 noong si Ellen White eh. So how come you say 1958 lang or 1915 lang yan, 1946 or 1980? Hindi po ganon. No, kasi may mga sulat si Ellen White long before mga kapatid, long before 1915. For example, bigyan ko po kayo ng example. Ito pong special testimonies for ministers and workers. No, dito po sa page 25. Sabi niya dito, evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with the modified energy but in the fullness of divine power. So meron na pong Godhead, no? Meron na pong Trinity. Though hindi ginamit ni Ellen White yung Trinity, no, meron po siyang tinawag na Godhead. Ano pa? Review and Herald noong 1907. Hindi mapatay si Ellen White nito. July 18, 1907, paragraph 3. Sabi dito, the three powers of the Godhead have pledged their might to carry out the purpose that God in mind when He gave to the world the unspeakable gift of His Son. No? Ang ginamit niya, three powers of the Godhead. No? Three powers of the Godhead. Paano yan? Ito pa, 1905, no? Special Testimonies. Series B, number 7, page 51. Sabi dito, we are to cooperate with the three highest powers in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three powers will work through us, making us workers together with God. No? So, marami talaga silang marami talaga siyang binabanggit na referensya, no? Katulad dito, Manuscript 145. Ito ay mabasa rin sa Evangelism, page 616, no? Ito ay 1901. So before 1915 ito mga pinagbabanggit natin, the eternal heavenly dignitaries. The eternal heavenly dignitaries, God and Christ and the Holy Spirit, arming them with more than mortal energy, would advance with them to the work and convince the world of sin. Ayan so 1901 yan. So, paano po ma-defend ng mga anti-Trinitarian ito? Katulad dito, meron pang isa. Manuscript Releases Volume 6. Sabi dito, the rite of baptism is administered in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. These three powers of heaven pledge themselves. So, paano yan? Ito, 1905 pa ito. Sabi dito, there are these three living persons in heaven. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three powers, the Father, the Son, and the Holy Ghost. No, this is from the Special Testimony Series B, number 7, page 63, noong 1905. So how about that, Brother Jesse, for an answer? No? So Yeah, that is below
that is below 1915. So hindi ibig sabihin, Brother Jesse, na na 1915 lang siya inaccept. Ay doon lang nagsimula. Parang ganito, sa Biblia, no, ang Trinity malabo pa sa Old Testament pero lalong luminaw ng New Testament. Tama ba ako, Brother Jesse? Amen, amen. So, atin kung titignan mga kapatid, no, napakaganda ng mga reference na binigay ni Brother Denmark. So, ibig sabihin that this specific time frame ay meron ng light na nare-receive si Mrs. White regarding ho sa Trinity, regarding ho sa tatlong persona. At hindi lang ho yun mga kapatid, actually napakarami hong referensya kahit po mga songbook natin. Kung atin hong titignan, meron ho tayong songbook na meron hong about sa Trinity. Kung atin hong titignan, so 1908. Sabi diyan sa atin hong hymnal, Adventist hymnal, mamaya ho i-comment ko sa baba kung anong hymnal iyon at anong page. Sabi diyan, praise to the Trinity, praise the eternal Three. Mamaya ho mga kapatid, yan ho ay hymnal ho ng Seventh-day Adventist noong 1908 at sila ho ay naniniwala na talaga meron na silang light na nakikita about ho regarding sa Trinity. At meron pa mga kapatid, at meron ho tayong babasahin na matita kung atin hong titignan, The Oriental Watchman, Volume 9, page 1, ito ho ay nalimbag ng 1906. Sabi ho dyan ay meron tinatawag from glory unto glory, what mighty blessing crown that lives, for which our Lord hath laid his own so freely down, omnipotent, and keep us omniscience to God, Jehovah's triune presence within us to abide. So napakarami ho nating mga references na atin hong magagamit mga kapatid, na meron na pala talaga silang light that specific time tungkol ho sa Trinity. Meron pa nga tayo nung 1861. Mababasa ho natin yun sa Seventh-day Adventist Reviewing Herald, Volume 9, page 884, kung inyong titignan. At meron tayong doctrine naman regarding ho dyan nung si Joseph Bates sa Autobiography of Elder Joseph, page 205. Yan ho ay nalimbag noong 1906. At kung inyong titignan The Doctrine of Trinity, How to Understand It, The Bible Training School in 1906, page 156, ay marami ho tayong mga references. Hindi lang noong 1915 nagkaroon ng paniniwala ho regarding ho dyan. At guys, kung basahin ito sa inyo mga kapatid, isa ho ito sa pinakamagandang sulat ho ni Mrs. White regarding mo sa Trinity, ay ito ho yung the Godhead. Sabi niya dyan, the Godhead, the Father, Son, and the Holy Spirit were working in behalf of man. Every power in the heavenly universe was put into activity to forward the plan of redemption. Inyo ho yung mababasa sa letter in 1896. Kung atin hong titignan mga kapatid, napakaraming at napakasaya kong pakikipagtalakayan ito sapagkat hindi lamang ho pala nung 1915 ito na nasimula o hindi ito'y na-accept nung panahon iyon, ngunit mayroon ng mga liwanag na nakikita ng bayan ng Diyos tungkol ho sa ganitong doktrina. Thank you po. Amen. Amen, Brother Jesse. Thank you so much. No, ngayon, mga kapatid, meron pa niniwala si Ellen White, no? Isa pa. Ito, gusto ko basahin itong evangelism. Ito, 1900s ito. No? Sabi niya, all three living persons of the heavenly trio. So, this is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then, sabi ni Ellen White, no, ang Diyos, she portrayed God as a personal, a literal, and a tangible being. In contrast to the spiritualizers and deists who viewed God as a distant, impersonal, mystical, and ultimately unreal being. Kasi po sa Katoliko, ganito po. Bilang dati pong Roman Catholic, ang paniniwala nila, yung Holy Spirit, Brother Jesse at mga kapatid, si Holy Spirit para Casper. Kilala mo si Casper?
Yung multo, Oh, bro, yes, no? bro. Kaya nga Holy Ghost banal na multo, no? Sa atin, Brother Jesse, may tinatawag tayong tangible God. For example, Brother Jesse, yung Diyos na nagpakita kay Moses. Ano ang sabi kay Moses, no? Nakikita mo yung aking likod, pero hindi yung aking muka. Pero may likod, di ba? Though he is a spirit, meron siyang parts of the body. May likod siya, naglalakad siya, naka-wrestling pa nga ni Jacob, di ba? So, dito naniniwala si Ellen White na there is a literal, personal, and tangible being ang Diyos. Kumbaga, hindi siya parang si Casper na parang multo, na parang hangin lang, no? Hindi siya naniniwala doon, no? At ano pa paniniwala ni Ellen White, no? Sabi ni Jerry Moon, no, according to Jerry Moon, Ellen White's change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. Because unlike her husband and others of her associates, she never directs attack the view of the Trinity that she would later explicitly support. No? Hindi niya inatake ni Ellen White ang Trinity, no? Bagkos ito ay later niyang sinuport. No, never po umatake or never nagsalita si Ellen White patungkol or against o sa banal na Santatlo or Trinity, mga kapatid. And according to Jerry Moon, Ellen White's writings about the Godhead show a clear progression, not primarily from anti to pro-Trinitarianism, but from relative ambiguity from greater specifically. No? Some of the early statements are capable of various interpretations, but her later statements from 1898 to 1906 are explicit to the point of being dogmatic. Now, si Ellen White po ay hindi po nagsalita laban sa Trinity na para bagang from Trinitarian or from not Trinitarian to Trinitarian. Si Ellen White po, since the beginning, is a Trinitarian. Pero hindi lang siya nagsalita. No? Nilinaw niya ito. Okay? Sabi dito mga kapatid, from a relative ambiguity to greater specificity. No? So, ito ay mula sa progressive na pag-aaral mga kapatid na ipinakita yung light na ito kay Ellen White, that is a progressive light. No, hindi po ito basa-basa na sinabi lang ni Ellen White na Trinity or Heavenly Three or Three Living Powers, Three Living Persons ay naisip natin na ganun kaagad naintindihan ni Ellen White yung Trinity. Hindi in Jerry Moon, there is a clear progression from a simple to the complex, suggesting that Ellen White's understanding did grow and change as she receives additional light. No? So, ayan mga kapatid. So, ayan ay according kay Jerry Moon. No? And it is possible that when her earliest visions contradicted some aspect of the Methodist upbringing, the creed that said that God had neither had body nor parts, she might have put the rest of the Methodist Trinity views on the shelf. So as to speak, simply to wait and see whether the future visions and the Bible study would confirm or deny them. So she might have been tentative Trinitarian in her opinion, but careful in her writings to express only what God has shown her in vision. So, nagdidepende lang si Ellen White sa ipinakikita liwanag sa kanya ng Panginoon. No? And in any case, her later writings relating to the Trinity never require her to repudiate early statements. She simply wrote as specifically as her visions permitted to do so, and further revelations made subject clearer, her writings became more explicit. No? So, ang dinidibang po ni Ellen White is not the Trinity that we have, but the Trinity that the Methodists have. Yan po ang ino-oppose ni Ellen White.
no? So, now, mga kapatid, gusto ko po maintindihan po ninyo bilang paglalagom sa ating pinag-uusapan, no? Ano po ang uri na merong Trinity, or what is the Ellen White's doctrine of the Trinity? No? Let us say, no, to conclude, no, that though she never used the word Trinity, she explained it with three persons or three living powers and heavenly trio. No? So hindi siya gumamit ng Trinity, but she says that the three heavenly trio or three persons, no? Ayan. Ngayon, number 2, no, God includes three individual divine beings. God consists three divine individual beings who is in nature, one in nature, character, purpose, and love are one. No? So, yan o, ipinaliwanag ni Ellen White. No, na ang Diyos ay tatlong distinct beings or three beings. No? Three heavenly beings. Number 3, she refutes the assumption that all doctrines of the Trinity are the same. So Adventists only have the correct and biblical orthodox teaching of the Trinity. Hindi ko katulad sa Roman Catholic na ang anak ay nagmula sa Ama, the Son proceeded from the Father, and yung God died nila, and yung Diyos ay walang katawan. No? Kasi yun ang doktrina ng Advent ng Roman Catholic na ina-against ni Ellen White, the Creedal Trinity. No, we are not believing from the Creedal Trinity, but we are believing in the Biblical Trinity. Now, number 4, sabi dito, she rejects views that to teach God is a formless, intangible, and impersonal being, or simply a form of nature. And number 5, she rejects the traditional philosophical presuppositions of timelessness and impossibility of God. Ito nga yung kamatayan ng Diyos, no, na kanyang dinidebunk yung God died ng mga Romano Katoliko. And lastly, her view of God sees God as active within our time and space limitations. She is genuinely involved in our lives. Now, this is the kind of Trinity Ellen White has, mga kapatid. No? So therefore, mga kapatid, we have proved to you tonight that Ellen White is a Trinitarian. No, hindi lang po basta kiniklaim lang ng ating church itong doktrinang ito somewhere else. Hindi po ganun yon. No? So it is explicitly biblical. It is explicitly biblical, mga kapatid. No? So, iba tayo sa Roman Catholic. Ang Roman Catholic, balikan natin, mga kapatid, the Father proceeds from the Son, na yung being ng Ama ay siya rin yung anak, no? na ang anak ay may pinanggalingan. Number 2, ang Diyos ng Romano Katoliko na mamatay, yung God died, which is tinutulan ni Ellen White. Number 3, yung intangible, no? na walang katawan ng Diyos, no? hindi literal, hindi personal. So, nire-refute yun ni Ellen White. No? So, hindi yun paniniwala natin. And then, number 4, ito yung meron tayong distinct individual beings. Hindi katulad sa Katoliko na sa isang tao may tatlo. Para bagang dual or trio personality disorder. No, nasa isang tao may tatlong persona, hindi po ganun. No, hindi po tayo naniniwala sa ganun. No, kaya nga po magkaiba po ang Creedal Trinity and the the Creedal Trinity and the Biblical Trinity, mga kapatid. No, so sana mga kapatid, hinihiling ko sa Panginoon na maliwanag po sa inyo ang naging ating pag-aaral ngayong gabing ito. No? Sabi ni Brother Jesse ay nalaglag daw siya. Oo nga bro mahina yung ating signal ngayon kasi nga, actually dito sa aking background, dumuulan Brother Jesse, kaya nalalaglag din ako kanina. Anyway, you are welcome to guest ulit sa atin
at yung iba pa natin kasama sa Straightforward. Abangan nyo po ang Straightforward. Magbabalik na po sila at subaybayan nyo po yung programang yan, no, na diyan din naman po nanggaling ang inyong pong lingkod. No? So mga kapatid, papatuloy po tayo dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry. Pero sa ngayon mga kapatid, dahil lumagpas na sa isang oras ang ating pagtatalakayan, muli po umabot na naman po tayo sa dulo ng ating programa. No? Na ayan, nawawala na naman. Hopefully mga kapatid, naiintindihan natin. Ako marami pang sasabihin kasi baka mawalan tayo ng signal dahil po sa bagyo na ating nararanasan at the back. No? At patuloy po tayo sa ating broadcast. So kahit bumabagyo, umulan o bumagyo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Ayan. So bilang Adventist, mga kapatid, hindi tayo titigil sa pagpoproclaim ng katotohanan sa lahat ng mga tao. No? Mapabagyo man, mapapasabok ng bulkan, mapapandemic, hindi tayo titigil, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? So, kayo po mga kapatid, naway naging pagpapala at karagdagang pagpapatibay na inyong pananampalataya ang ating ginawang pag-aaral ngayong gabi ito. No? So, samahan niyo po ang inyong lingkod sa mikling panalangin. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, Panginoon. Marami pong salamat. Pinupuri at niluluwalhati ka namin sa muling pagpapahayag mo sa amin ng indakilang katotohanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang katotohanan ito ay mabaon sa aming puso't isipan upang sa kayong Panginoon ay hindi kami mapahiwalay sa iglesyang ito na inyo pong sinasamahan at ginagabayan at itinatag mula't mula pa nung panahong ng aming mga pioneers, Panginoon, na nawa ito ay sinasampalatayan na namin ito ang iglesyang iyong dadatnan sa iyong muling pagparito. Kaya naman, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa karunungang ito na iyong ibinigay sa iyong lingkod, Panginoon, at sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ito, ikaw nawa, Panginoon, ay maluwalhati at maparangalan namin. At nawa, Panginoon, ang aming naging pag-aaral ay naging biyaya at pagpapala sa aming bawat isa, Panginoon. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, kami nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karagdagang buhay sa kinabukasan, Panginoon, upang sa gayon maipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. At gayon, Panginoon, ay mabigyan ka lalo ng malaking kapurihan at kaluwalhatian, karangalan at napaparangal, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, dinadalangin namin na nawa magamit mo ang programang ito sa pagtawag na napakaraming kaluluwa na naluluhod sa iyong harapan at kikilalanin ka bilang kanilang tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, at ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so muli po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin at pagtutok dito sa Ayon sa Nasusulat Ministry, mga kapatid. At sa ngalan ng ating nakasama, Brother Jesse, at ng aking mga kapartner sa ating ministry na si Brother Jason, Brother Noel, and Brother Mark Joval, ang inyong pong lingkod, Brother Denmar Santiago, ay iniiwanan ko po kayo ng pagpapala mula sa Panginoon. At lagi po kayong kasama sa aking panalangin at marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating programa. Muli po mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.